Sa puso ng isang maingay na syudad, kung saan ang ingay ng trapiko at ang hamon ng buhay ay naglalapat at bumubuo ng isang kahangahangang simponya, may isang lalaki na nagngangalang Gabriel. Si Gabriel ay isang matagumpay na arkitekto, hinahangaan dahil sa kanyang katalinuhan at husay sa pagdidisenyo ng mga gusali na tila humahawak sa langit. Gayunpaman, kahit sa mga tagumpay niya, may anino na patuloy na naglalagi sa kanyang puso. Mga taon na ang nakakalipas, lubos na umiibig si Gabriel sa isang babae na nagngangalang Andrea. Ang kanilang pagmamahalan ay puno ng pagnanasa, intensidad at walang hanggang pag-ibig. Magkasabay nilang pinangarap ang isang buhay na magkasama, nagtatayo ng kinabukasan na kasing ganda ng mga gusali na itinatayo ni Gabriel. Ngunit nagkaroon ng ibang plano ang tadhana. Ang mga pangyayaring hindi nila kontrolado ang nagdala sa kanila sa magkaibang landas, inilayo sila sa isa't isa. Isang maulan na gabi, habang ang mga ilaw ng lungsod ay bumubuhos ng malumanay sa pamamagitan ng mga patak ng ulan sa kanyang bintana, natagpuan ni Gabriel ang kanyang sarili na nawawala sa kanyang mga alaala. Kinuha niya ang lumang cassette tape na nakatago sa silong. Ang napagupitang label ay naglalaman ng "Bakit Hindi Kita Malimot", isang mixtape na ginawa ni Andrea para sa kanya. Hawak niya ang tape sa kanyang kamay, isang pisikal na koneksyon sa isang malayo ng panahon. Inilagay niya ang kasete sa lumang player at pinindot ang play. Ang maririlag na tinig ni Imelda Papin ang pumuno sa silid, kumakanta ng mga salitang sumasalamin sa kanyang mga iniisip. Ang kanta ay nagsasalaysay ng isang pag-ibig na ayaw maglaho, isang pag-ibig na patuloy na nagliliyab sa kabila ng paglipas ng panahon. Bawat nota ay tumutugma sa sariling damdamin ni Gabriel, isang paalala sa pag-ibig na hindi niya kailanman makakalimutan. Habang tumutugtog ang kanta, bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala kay Andrea. Ang kanilang tawanan sa parke, ang init ng kanyang kamay sa kanya, ang mga pangarap na isinulat nila ng magkasama, lahat nito'y bumalik gaya ng isang alon ng damdamin. Isinara niya ang kanyang mga mata, pinapayagan ang kanyang sarili na muling mabilang sa alon ng musika na tila nagugugol ang agwat ng nakaraan at kasalukuyan. Ang mga araw ay nagiging linggo at ang kanta ay naging kapanalig ni Gabriel. Nakinig siya nito habang iniinom ang kanyang kape sa umaga, sa kanyang tahanan at bago siya inantok. Ang mga liriko ay nagtatak sa kanyang kaluluwa, isang patunay sa pag-ibig na hindi niya kailanman makakalimutan. Isang araw, habang naglalakad si Gabriel sa isang parke, kung saan sila ni Andrea ay minsang nagbahagi ng walang bilang na mga sandali, naririnig niyang muli ang pamilyar na tinig. Lumiko siya at biglang nag-iba ang kanyang tibok ng puso. Nakatayo roon si Andrea, maganda pa rin, na tinitignan siya ng may halong pagkabigla at pag-aalala. Para bang huminto ang oras habang nag-aalitan ang kanilang mga mata. Nang walang anumang salita, nagyakap sila, isang pagkilala sa mga taong lumipas. At pagkatapos, tulad ng paglubog ng araw, dahan-dahang sinabi ni Andrea, "Bakit hindi kita malimot?" Ang mga salitang iyon ay lumutang sa hangin, sumasalamin sa kanta na nagiging awit nila. Sa sandaling iyon, natanto ni Gabriel na may mga pag-ibig na itinakda na magpatuloy, anuman ang mga hadlang na inihagis ng buhay sa kanilang daraanan. Habang sila'y magkasama, hawak kamay, ang kanta ay tahimik na tumutugtog sa likuran, isang himig sa kanilang pangalawang pagkakataon sa kaligayahan. At sa ganitong paraan, sa puso ng maingay na syudad, kung saan patuloy ang ingay ng trapiko at ang hamon ng buhay, ang pag-ibig na dati nawala ay natagpuan muli, inilawan ng isang awit na hindi kailanman nawala sa pagsasalita ng katotohanan. Bakit hindi kita malimot? Sa mga sumunod na araw, ang pagkikita ni na Gabriel at Andrea ay naging tulad ng pagbabalik sa isang nawawalang tugtog. Nagkwentuhan sila ng walang tigil, pinag-usapan ang mga yugto ng kanilang mga buhay matapos ang paghihiwalay. Nagtawanan sila, nag-emote sa mga pagkakamali, at pinagtangka ang punuin ang mga kakulangan sa mga taong lumipas. Sa bawat araw na lumilipas, ang kanilang ugnayan ay lumalalim. Ang kanta na dati naging patak ng ulan, ngayon ay naging awit ng pag-asa sa kanilang puso. Naglakad sila sa mga lugar na may mga alaala, bawat kwento ng kanilang pagiging magkasama ay tila isang patunay ng kanilang buhay na muling nabubuhay. Habang ang kanilang pag-ibig ay lumalago, hindi na ito natitinag ng anumang hadlang.
Hindi sila pinipigilan ng mga pagkukulang ng nakaraan o ang takot sa kinabukasan. Sa halip, ang kanilang pagmamahalan ay nagiging matibay na pundasyon para sa mga panibagong pangarap at pag-asa. Ngunit sa kabila ng kanilang kaligayahan, may isa pang pagsubok ang kanilang haharapin. Si Andrea ay inalok ng isang oportunidad na magtrabaho sa ibang bansa. Sa unang pagkakataon, ang kanilang relasyon ay naging balot ng pag-aalinlangan. Ngunit sa paglipas ng mga araw ng pag-uusap at pag-iisip, napagtanto nila na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang umaasa sa pisikal na presensya. Habang ang paglisan ni Andrea ay nagiging mas malapit, ang awit ng "Bakit hindi kita malimot" ay nagiging isang paalala ng kanilang pangako sa isa't isa. Sa bawat pagtugtog ng kanta, ito ay naging isang lihim na pagpapahayag ng kanilang damdamin, isang pangako ng pagmamahalan na hindi magwawakas kahit na gaano pa katagal ang paglalakbay ni Andrea. Sa huling araw bago umalis si Andrea, si Gabriel ay humabol sa airport. Ang kanyang mga mata ay puspos ng pagmamahal at pangako. Ibinahagi niya ang isang huling pagyakap, isang huling halik, at isang lumang cassette tape. Ang tape ay may kakaibang label. Ito ay ang recording ng kanilang mga boses habang kumakanta ng "Bakit hindi kita malimot" sa kanilang mga huling araw ng pagkikita. Sa mga pagkakataong wala ka sa aking tabi, pakinggan mo ito, bulong ni Gabriel kay Andrea. Dahil sa bawat pagtugtog nito, tandaan mong nandito ang aking puso at kaluluwa. Sa mga sumunod na buwan, ang mga tawag, mensahe, at mga video call ay naging daan upang mapanatili ang kanilang koneksyon. Ang awit ay naging kanilang inspirasyon at gabay habang nasa magkalayong lugar sila. At isang araw, habang ang araw ay pababa na sa kanilang magkaibang puok, natanggap ni Gabriel ang isang mensahe. Isinulat ito ni Andrea, kung saan kasama ang tunay na audio recording ng kanyang pag-awit ng "Bakit hindi kita malimot". Kasabay nito ay ang mga salitang "Kahit malayo, lagi mong tatandaan, bakit hindi kita malimot". Sa bawat pagtugtog ng kanta, sa bawat pagpatak ng ulan at sa bawat paglingon sa mga alaala, nananatili ang kanilang pag-ibig. Ang awit na iyon ay patunay ng kanilang tibay at katatagan, ng kanilang pangako na magkakasama man o magkalayo. Kaya't sa kabila ng distansya, ang kanilang pagmamahalan ay patuloy na sumasalamin sa mga letra ng kantang "Bakit hindi kita malimot". Ang kwentong ito ay naglalaman ng mga mahalagang aral tungkol sa pag-ibig, pagpapatawad at pagtanggap sa mga pagbabago. Ipinalalabas ng kwento na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang nauubos o nawawala kahit anong pagsubok ang dumaan. Sa kabila ng mga taon ng pagkakalayo, nananatili itong matibay at laging naglalakbay sa puso ng mga taong nagmamahalan. Ang pag-ibig ay maaaring magdulot ng mga pagkukulang, pagkakamali at pag-aaway. Ngunit ang kakayahang magpatawad at bigyan ang isa't isa ng pangalawang pagkakataon ay nagpapakita ng pagmamahal na totoo. Sa kwento, pinakita ni Gabriel at Andrea na ang pagpapatawad ay nagbubukas ng pintuan sa bagong simula at pagkakataon. Ang buhay ay patuloy na nagbabago at maaaring may mga pagkakataon na tayo'y magkakalayo sa mga minamahal natin. Ngunit ang kwento ay nagpapakita na ang pag-ibig ay hindi limitado ng pisikal na presensya. Sa mga modernong paraan ng komunikasyon, maaaring mapanatili ang koneksyon at pagmamahalan kahit sa malalayong lugar. Pagpapahalaga sa mga alaala, ang mga alaala ng mga magagandang karanasan at mga taong naging parte ng ating buhay ay mahalaga. Ang mga alaala ang nagpapanatili sa kanila sa ating isipan at puso, at nagbibigay daan para patuloy nating madama ang kanilang presensya, kahit sila'y wala na sa ating tabi. Sa kwento, ang awit na "Bakit hindi kita malimot" ay naging isang paraan ng komunikasyon na nagsilbing tulay para mapanatili ang koneksyon ni Gabriel at Andrea. Ipinakita ng kwento na ang maayos na komunikasyon ay mahalaga sa pagpapalaganap ng damdamin at pagmamahalan. Sa kabuuan, ang kwentong ito ay nagpapakita ng kakayahan ng pag-ibig na bumiyak sa mga hadlang at sumiklab kahit sa mga pagkakataon ng pagkakalayo. Ipinakita nito ang pagpapahalaga sa pagpapatawad, pagtanggap sa mga pagbabago, at ang pag-aalaga sa mga alaala at koneksyon. Salamat sa iyong panunood at huwag kalimutang mag-like, subscribe and share.